napakabalat ko po. Kasi siya po yung naging facilitator ko noon, kami po yung nagsi-CLP katulad niyo. Tapos, siya rin po yung naging house of death namin after namin mag-graduate. Tapos ngayon po kami po ay house of death na siya naman po yung unit head namin. Kaya, masasabi ko pong hindi rin po kami nagkakalayo ng itsura kasi parehas po kami magandang lalaki. Ayan po. Tama po ba? Yun, tapos 30 years na rin po silang happily married. Si sister, si Ate Ella yung happy, si Kuya Holy married. Happy married. Parehas po. Parehas po happily married. Yan po. Ang kanyang may bahay po si Sister Ella, si Ate Ella po. Tapos po meron din po silang 3 anak. 2 lalaki, 1 babae po. Tapos lahat na po may mga trabaho na rin po. Kaya medyo kumukupra-kupra na rin po kahit paano. Yan po. Pasalubungan po natin ang masigabong FFORA. FFORA lang. Yun po. Ang ating speaker for tonight po, si Kuya Noli Sibayan. Ang haba ng bro. Introduce mo. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi nga ni Brother Chito kanina, hindi sa gabal yung ulan para nandito tayo. Kahit po sa simbahan, meron ding ngayon, may event din kaya hindi talaga sa gabal yung ulan para ipagpatuloy natin yung Christian Life program natin. Tayo po ngayon ay siguro dahil late na po tayo, 8:00, 8:15, siguro mag-extend na lang po tayo. Tapos kung medyo gutom po kayo, meron po tayong diyan, kape. Meron pa tayong tinapay diyan. Candy. Pwede tayong magkape mamaya. Kasi medyo maulan, masarap magkape. So, tayo po ngayon ay nasa module 2 na po, Ito yung talk number 4. Pero sa module 2, ito yung talk number 1. Tapos na tayo sa module 1, which is the basic truth about Christianity. Tapos, alam pa po ninyo yung mga yung talk 1 hanggang talk number 3. Yung talk number 1, God's love. Talk number 2, who is Jesus Christ. Tapos yung talk number 3 is repentance and faith. Yun, talagang itong mga to, So tayo po ngayon ay nasa talk number 4 na sa module 2. So, gusto ko pong, bago ko po simulan yung talk ko po, gusto ko po munang ipakilala yung aking pamilya. Ito po yung aking pamilya. Ito po kaming mag-asawa. Sabi nga ni Brad Danny kanina na 30 years na po kaming nagsasama. Alam po ba ninyo na lahat ng 3 klase ng kasal ay nagawa po namin. Alam po ninyo yung 3 klase ng kasal? Hindi po nyo siguro alam, Ang una po, kinasal po kami sa banig. Alam niyo po yung kasal sa banig? Live-in po yun, nag-live-in po kami. Almost mga 7 years. Nagsimula po kami 1989. Tapos kinasal kami sa civil 1996. Tapos kinasal po kami sa pare, year 2000. Kaya 3 beses po kaming kinasal. Kasal sa banig, kasal sa civil, saka kasal sa pare.
Tapos, kami po ay, nung kinasal po kami, nabiyayaan po kami ng isang lalaki. Ito po yung panganay po namin, si Angelo. Tapos, nung 1992 naman, nabiyayaan ulit kami dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nabiyayaan ulit kami ng isang lalaki. Tapos, meron na siyang asawa ngayon. Ito yung kanyang asawa. Tapos, nung pangatlo, nabiyayaan din po kami ng babae. Tapos ito si Maika. Tapos meron pa kaming isang anak, pero hindi ko na isinasama rito. Kaso nga lang nung pinanganak ng misis ko, nanganak siya doon sa sasakyan. Kaya namatay yung bata. Dinala siya sa pabilya. Tapos doon pa sa daan namatay yung bata. Kaya hindi ko na siya isinasama. Si Bibigil na lang yung tawag namin sa kanya, Bibigil. So ito po yung biyaya ng Diyos sa amin dahil sa pag-ibig po ng Diyos. Nabiyayaan kami ng mga anak. At ito naman po, ito yung asawa ng pangalawa, si Dayan. So sa pag-ibig po ng Diyos sa amin, sinusuklian din po namin ng pag-ibig din po sa Kanya. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, dapat suklian din natin ng pag-ibig din sa Diyos. Inibig niya tayo, dapat ibigin din natin siya. Sa pamagitan po ng paglilingkod po namin. Actually, ano rin po ako, lay minister din po ako sa simbahan. So ito po yung topic po natin, Christian Ideals, Loving God and Neighbor. So, ito po, bago po tayo magsimula, gusto ko mong simulan po muna ulit ng kwento. Si Brother Ray, gustong-gusto niya yung kwento eh. Meron po daw tatlong lalaki. Iba-iba po yung pananampalataya nila. Isang Muslim, isang Buddhist, saka isang Christian. Itong tatlong ito, nagtalo-talo po sila kung sino daw yung totoong nagmamahal sa Diyos sa kanilang tatlo. Sabi nung Muslim, kami yung totoong nagmamahal sa Diyos. Sabi niya. Tapos sabi naman nung Buddhist, hindi, kami yung totoo. Sabi nila. Sabi naman ng Christian, tahimik lang. Hindi siya nagsasalita. So nagtalo-talo silang tatlo. So sabi nung Muslim, sige daanin natin kumbaga tatalon sila ngayon sa isang burol. Sabi niya, kung sino yung mabubuhay, siya yung tunay na nagmamahal sa Diyos. Saka malakas yung pananampalataya niya. So ito ngayon, sabi ng Muslim, sige, ako na yung unang tatalon. Tumalon ngayon yung Muslim, sabi niya, ala, boom. Patay. Patay yung Muslim. Sumunod naman ngayon yung Buddhist. Sabi niya, tumalon, Buddha. Sumabit, tapos napilayan lang, pero buhay. Buhay. Ito namang Kristiyano, sabi niya, Panginoon, hindi ko na po dapat gawin ang tatalon sapagkat batid mo na mahal kita. Hindi ko na kailangang gawin pa ito. Sabi naman ng Panginoon, hindi ako naniniwala. Maniwala ka, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung totoong mahal mo ako, tumalon ka. So, tumalon ngayon yung Kristiyano. Tumalon ngayon yung Kristiyano. Jesus. Nung malapit na sabi niya, Buddha. Minsan tayo po mga kapatid, ganun din po tayo. Minsan, pag may mga pagsubok sa buhay, yung pagmamahal natin sa Diyos, nalilipat. No?
mga ano po tayo, balimbing. Yung tawag nilang balimbing. So bago po tayo magsimula ulit, meron po akong ipapakitang picture po sa inyo. So ang tanong po dito is, what would a Christian do? Ano ba ang, pag nakita yung picture, ano po yung gagawin nyo bilang isang Kristiyano? Ito po, pag nakakita po kayo ng ganito, malamang po yan, nasunugan. Ano pong gagawin natin kapag nakakita tayo ng ganyan? Halimbawa, kapitbahay natin, nasunugan o kamag-anak. Kayo sis, anong gagawin natin? Tutulungan, no? Siyempre, kung ano yung pangangailangan nila, kailangan tulungan natin. Ganito po, pag nakakita tayo ng ganyan, lalapitan ba natin o iiwasan natin o pagsasabihan natin? O makikisama tayo sa kanilang kwentuhan, no? Siguro, gagawin natin, pagsasabihan din natin siguro, o kaya iiwas na lang tayo. Ganito po, siguro, binagyo. So, ganun din po siguro, no? Tutulungan din po natin kung ano yung pangangailangan nila. Ito po, mga nagugutom. Kailangan pakainin po natin, no? Tulungan, pakainin. Ito po. Tumataya po ba kayo ng huiting? O baka nagbabaka sakali, no? Pero mga luto, tumataya po tayo. O, malay natin, no? Siyempre, nag-aangad din ng... pero kung titignan po natin, hindi po tama kasi sugal po yan. So sa mga sinabi po ninyo, tutulong, papakainin, iiwas, yun po yung mga uri ng pagmamahal sa ating Panginoon. So ano po yung anchor verse natin? Dito natin kukunin yung topic po natin mamaya. Basahin po natin. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is this, is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depends on these two commandments. Alam po ninyo, ang commandments na ito, hindi naman po bago na po eh. Kung babasahin po natin kung babasahin po natin sa Biblia, sa Deuteronomio, makikita po natin ito, yung you shall love the Lord your God sa 6:5. Tapos yung you shall love your neighbor naman, makikita po natin ito sa Leviticus sa 19:18. So, loving God and neighbor form the inseparable core of the Christian life. Ano po ba ibig sabihin ng inseparable core? Ang ibig pong sabihin nito, ang loving God at loving neighbor ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Nangangahulugan din na ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay iisa. Parihong amukha ng iisang pira. Hindi mo maaaring tunay na mahalin ng Diyos kung hindi mo minamahal ang iyong kapwa. At ang pagmamahal mo sa kapwa ay dapat na nakatuon sa pag-ibig ng Diyos. So sa madaling salita,
Ang pagiging isang ideal Christian ay hindi lamang isang koneksyon sa isang invisible God, kundi isang practical at aktibong pagmamahal sa visible neighbor. So, what does it mean to be a Christian? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Sabi nga, I am nothing without Christ, no? Wala tayo kung wala ang Diyos. So, ang pagiging isang Kristiyano ay dapat yung pang-araw-araw nating pamumuhay sa buhay natin dapat nakatuon lagi sa turo at halimbawa ng ating Panginoon. Loving God is our highest ideal. Ano ba ibig sabihin nito? Ang pagmamahal daw sa Diyos ay dapat siya yung ating pinakamataas na minimithi. Ang pagmamahal sa Diyos ang pinakadakilang mithiin ng bawat isa sa atin. Ito yung paglalagay sa Diyos bilang sentro, pinakauna, pinakasupreme, o pinakamahalaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ay hindi lamang isang simpleng damdamin, kundi isang desisyon na dapat unahin natin ang ating Panginoon sa kanyang mga turo at kalooban kaysa yung pansarili nating kagustuhan at sa makamundong hangarin po natin. Pero paano po natin masasabi na ang loving God is yung highest ideal natin? So tignan po natin ang sinasabi ng Biblia sa Marcos Kabanata 12, talata 3. Ito yung kanyang sinasabi. The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love your Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ngayon mga kapatid, itong apat na ito, pag nilayan po natin, love God with all our heart. Ano ba ibig sabihin ng heart? Di ba yung heart natin nasa gitna? Ito yung puso natin. Sumisimbolo ito ng pag-ibig, ang heart. So sabi nga, heart is a set of intelligence and decision. So ano ba ang ibig sabihin nito? Set of intelligence and decision. Ibig sabihin, ang puso natin, ang lugar kung saan tayo nag-iisip, nagsusuri, at nagpapasya kung susunod tayo sa Diyos o hindi. Dito nabubuo ang ating paniniwala at intensyon at mga desisyon. Halimbawa po, bago tayo gumawa ng mahalagang desisyon, tulad halimbawa ng pagpili ng trabaho, pagpili ng kurso na kukunin kung tayo nag-aaral, pagpili ng asawa, kailangan ipanalangin muna natin at hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. Ipinapakita natin na ang puso ang siyang sentro ng ating pag-iisip at pagkapasya. Di ba pa, pag tayo po ay nanliligaw pa noon, di ba, ang puso po talaga yung ginagamit natin. No? O yung isip na yung ginagamit natin. Pero karamihan po talaga yung puso ang ginagamit natin. Kahit halimbawa ayaw ng magulang doon sa isang babae o isang lalaki, kung puso talaga yung tumibok, so yun talaga po yung sinasabi natin na nagdidesisyon.
Heart is a symbol of who the man is. Ang puso raw, siya yung sumisimbolo ng pinakabuod, pinaka-core ng ating buhay. Ito ang tunay na pagkatao ng isang tao. Dito nagmumula ang kanyang iniisip, hangarin, motibasyon, pagpapahalaga at mga desisyon. Hindi lamang ito tumutukoy sa emosyon, kundi sa kabuuan ng kanyang panloob na pagkatao. Halimbawa po, kung ang isang tao na tumutulong, lalo-lalo na po sa nangangailangan, kanina yung pinakita po natin, kahit walang nakakakita, ipinapakita niya yung kanyang pagmamahal at pagmamalasakit doon sa kanyang tinutulungan. Hindi yung ipinapakita niya na purihin siya, kundi ipinapakita niya yung pagmamahal at malasakit na doon sa tao. Ito yung sinasabi natin. So, isa pa, kung ano yung puso mo, yun din yung lumalabas sa iyong pagkatao. Kung mabuti ka, mabuti yung puso mo, mabuti rin yung pagkatao mo. To love God with all our heart means to be totally committed with Him. Dapat pala nakatuon, lubos na nakatuon sa ating Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong pusong katapatan sa Kanya ay ang kawalan ng pag-alinlangan. Ibig sabihin, hindi pala tayo dapat mag-alinlangan kung minamahal natin siya. Lalong-lalo na pag sa mga devotion natin. Hindi ito part-time na pagmamahal lang. Dapat ibigay ang buong katapatan, tiwala at pagsunod sa Kanya sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Hindi rin hati ang puso. So, ibig sabihin, hindi hati yung pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi nga doon sa Matthew 6:24, hindi po tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin natin yung isa at kapupuutan naman yung isa. Kaya hindi pwedeng hati yung ating puso sa pagmamahal. Katapatan sa gitna ng pagsubok. So kahit may mga pagsubok tayong dinaraanan, alam nyo, kahit sabihin po natin na nandito na tayo sa community, dumadaan pa rin po talaga tayo sa pagsubok. Kaya kailangan maging tapat tayo sa Kanya. Ito pa po, para maging committed din po tayo, katapatan sa trabaho. Katapatan po natin sa trabaho. Siguro marami rin po sa atin ngayon na nagtatrabaho. Kayo, bro, sis, nagtatrabaho pa kayo? Sa opisina? Kayo, bro? Nagtatrabaho pa kayo? Sinasabi ko rito, katapatan sa trabaho. Alam niyo, minsan ako, nagigilty rin po ako diyan sa katapatan sa trabaho. Ang trabaho ko po kasi, building electrician po ako sa Makati. Tapos, meron din po kami dito sa Carmona o sa Quezon City. Ako po yung humahawak sa electrical. So, ibig sabihin, yung supply ng electrical sa yung mga gamit sa building, ako yung nasa aking pangangalaga. Doon po ako nagigilty kasi minsan, hindi ko po talaga, halimbawa, walang ilaw sa bahay, kumukuha ako ng ilaw. Kaya doon po ako nagigilty na yung katapatan sa trabaho. Kasi, kahit yung mga sinasabi natin kukunban o mga papel pag kumukuha tayo, nagiging hindi pa rin tayo naging tapat sa Panginoon. Pero ngayon, talagang sinusubukan ko talaga na hindi ako magpapatukso na sa mga ganon. Kung maliit na bagay man lang,
talagang bumibili na ako. Pero noon talagang marami na po akong nakukuha mga gamit ng sa kumpanya namin. Pero tapat naman po talaga ako sa trabaho. Pag nagtrabaho naman po ako, talagang pulido naman. Yun nga lang, yun talagang sa mga gamit lang. Andun talaga yung tukso. No? So, sinasabi nga niya rito na kailangan totally committed tayo. Kailangan maging tapat tayo. Dapat daw hindi ka rin nandaraya sa iyong oras. Ang bawat kumpanya po kasi merong tinatawag na grace period, di po ba? Sa amin, hindi ko alam kung 10 o 15 minutes yun eh. Pero para sa akin, yung grace period na yun, although sinasabi nilang grace period, pero para sa akin, parang pandadaya pa rin sa oras yun. Dapat kung alas 8 sana, alas 8 ka pumasok. Kasi ako, talagang simula nung pumapasok ako, maaga talaga akong pumapasok. Kung halimbawa, alas 8 yung pasok ko, alas 7 nandun na ako sa opisina. Tapos minsan naman, pag out na, mga 5 minutes pa lang, nandun na sila, nakapila na sila doon sa, sa bandit clock. Nag-uunahan na. Kasi ayaw nilang maunahan kasi gusto nila makauwi na kaagad. Yun yung isang pandaraya rin sa oras, imbis na o sinasabi rito, o sa pira ng kumpanya. Lalong-lalo na siguro yun, ang pinagkakatiwalaan ng pira sa kumpanya. Kahit walang nakakakita at kahit ginagawa ito ng mga kasamahan mo, ang katapatan mo sa Diyos ay, ang katapatan po natin dapat sa Diyos at hindi sa tao. Yan. How do we put God first and foremost in our life? It requires a decision to obey Him. We need to develop a personal relationship with Him, spending time with God in prayer and in scripture reading. Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Paano natin uunahin ng Diyos ng higit sa lahat sa ating buhay? Ang paglalagay sa Diyos sa una at pinakamataas na bahagi ng ating buhay ay nangangahulugang ginagawa natin siyang sentro ng ating mga desisyon, oras at puso sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at paglalaan ng panahon sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita. So, halimbawa po, si David po ay nakatanggap ng bagong offer ng trabaho. So, yung offer po sa kanya, mas malaki kaysa doon sa kanyang dating sahod. Sabihin na natin na doble yung sahod na in-offer kay David. Pero ito naman ngayon ay nangangailangan ng mas mahabang oras na minsan kahit linggo, kailangan pumasok siya. Kasi andun sa kontrata nila yon. So dahil dito, kapag pumasok siya ng linggo, nawawalan na siya ng oras dun sa kanyang pamilya at sa kanyang paglilingkod. At higit sa lahat yung kanyang pagsisimba. So, paano po yung decision to obey? Yung decision na sumunod. Ano bang ginawa ni David? Alam ni David na ang utos ng Panginoon ay alagaan ang kanyang mga pamilya at maglaan ng oras sa paglilingkod at pagsisimba. Kahit malaki ang sweldo, nagdesisyon siyang huwag tanggapin yung dobleng sahod na yon.
So tinanggihan po niya yung offer. Dahil alam niyang mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa pera. Mas mahalaga yung pagsunod sa Diyos kaysa sa pera. So ano po yung personal na relasyon niya sa Diyos? Hindi nagpanik si David sa kanyang desisyon. Kinausap niya ang Diyos na parang isang matalik na kaibigan. Sinabi niya, Panginoon, alam mong hindi mo kami pababayaan. Kahit tinanggihan ko yung malaking sahod, may tiwala ako sa mga plano mo para sa amin. So paano ba siya naglaan ng oras? Yung spending time with God. Bago at pagkatapos magdesisyon si David, naglaan naman siya ng oras sa tuwing umaga, nananalangin siya at nagbabasa ng Biblia. At doon natagpuan niya ang talata na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Yung Mateo 6:33. Doon niya natagpuan, sabi nga doon, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun yung natagpuan niya na verse sa Biblia na nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Sabi nga, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay ay idadagdag sa inyo. So yung pangalawa po, loving God with all our mind and soul, pinagsama na po yan. We love God with all our mind and soul. Number one, by keeping our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts, free from uncharitable thoughts, free from suspicion that strains relationship, and free from worries, knowing that God will take care of us. So ano ba yung ibig sabihin po nito? Ano ba ang ibig sabihin ng keeping our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts? Ang pagmamahal natin sa Diyos gamit ang ating isip at kaluluwa ay nangangahulugang pinipili nating pakinggan at panoorin at isipin lamang ang mga bagay na nakakabuti, malinis at nakakalugod sa Kanya. Nilalayo nito ng protektahan ang ating puso mula sa maling hinala, galit at bastos na kaisipan. Ngayon po, lalong-lalo na dahil may mga cellphone na po tayo, may mga gadget na laptop, computer, nandyan po talaga yung tukso kung hindi po tayo mag-iingat. Isang click mo lang diyan, marami ka nang mapapanood na mga bagay na hindi ka nais-nais. Kahit nga sa mga YouTube, sa mga Facebook, minsan maraming nagpo-post na mga bagay na hindi magaganda. So yung mga tukso na nagbibigay sa atin. So kailangan natin linisin natin ang ating kaisipan. Kailangan malaya tayo sa mga impure thoughts na sinasabi nila. So ano nga po ang ibig sabihin ng free from uncharitable thoughts, free from suspicion that strains relationship? Ito naman po yung pag-iwas sa masasama at mapanghusgang kaisipan sa kapwa. Yung free from suspicion that strains relationship, ito yung pag-iwas sa silos, kawalan ng tiwala, umaling hinala, na sumisira sa pagsasama ng mag-asawa, magkaibigan o magkapamilya. Isang nanay po na tinawag po niya yung kanyang anak. Sabi niya doon po sa kanyang anak, "Anak,
tawagan mo kasi tatay mo kasi gabi na, wala pa. Baka kung saan naman siya napunta. So tinawagan ngayon ng anak yung tatay. Tapos sabi ng anak, Nay, ang sumagot sa cellphone ni tatay, babae. So ngayon, pagdating ng tatay, sinampal ngayon ng nanay yung tatay. Nagulat ngayon yung tatay kasi sinampal siya, hindi niya alam yung kasalanan niya. Tapos sabi niya, bakit mo ako sinampal? Bakit ang sumagot sa cellphone mo babae? Ano bang sinabi ng sa cellphone? Tinawag na ngayon yung anak niya. Ang sabi ng anak, anong sabi nung babae sa cellphone? Anong sagot? The number you dial is not yet in service. Hindi pala. Kaya minsan, wag po tayong basta-basta naniniwala. Nagkakaroon ng suspitsa sa mga asawa po natin, no? Meron pa po, yung nanay ulit, sabi nung anak, nagsumbong yung anak, sabi niya, Nay, alam niyo, Nay, bawat daan po namin sa highway, may binibigyang pera yung si tatay. So, nagulat ngayon ulit si nanay. So, nagkaroon na naman siya ng pagdududa. So, sabi ng nanay, sige anak, bukas kasi walang pasok, puntahan natin yung sinasabi mo. Ngayon, pinuntahan nila. Sabi nung nanay, saan diyan anak? Mamaya-maya na Ngayon, nung pagdaan nila doon sa isang daanan, sabi nung babae, sabi nung anak, Nay, yan yung binibigyan ng tatay ng pera. Sa toll gate pala yung binibigyan ng pera ng tatay. Kaya kailangan po talaga magbayad kasi toll gate. So, minsan, wag po tayong magsususpit sa kagad sa mga asawa po natin. We can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking of ways to serve God. Ano po ba ang ibig sabihin ng being at the disposal of God? Ibig sabihin po nito, dapat nakataas ang ating mga kamay na nagsasabing, Panginoon, narito po ako. Gamitin mo ako kung ano ang gusto mo, hindi ang gusto ko. Ang ating plano ay pumapangalawa lamang dapat sa plano ng Diyos para sa atin. Ano naman po yung thinking, by thinking of ways to serve God? Ito ay yung pagiging malikhain sa pagmamahal. Hindi natin hinihintay na utusan tayo. Pusa tayo nag-iisip kung paano tayo makakatulong sa simbahan o sa community ng Couples for Christ o sa pamilya upang madala sila papalapit sa Diyos. Alam po ninyo sa community ng Couples for Christ, ang bawat isa po niyan, kami, nagkukusa na po talaga ang bawat isa para lang mapaunlad yung community ng Couples for Christ. Ang isang kumbaga sa yung hinahangaan ko sa akin, yung pamamaraan niya, yung siya po yung nagkukusa talaga kung paano niya kumbaga sa i-advertise yung mag-evangelize yung community ng Couples for Christ. Si Sister Alma po, gumagawa siya ng paraan sa Facebook, sa YouTube, o ano man. Yun yung sinasabi natin na dapat may kusa. Yung music men po natin, sila na rin po yung nakukusa talaga na kung ano yung kakantahin. Ganon din po kay Brother Ronnie. Talagang maaasahan po talaga sila. Yun yung sinasabi natin, thinking of ways to serve God.
Na sila na po yung talagang nag-iisip ng paraan kung paano mapapaunlad yung ating community. So, loving God with all our strength. Loving God with all our strength means giving God our time, talent, and treasure to glorify God. So, ito yung sinasabi nating tatlong T. Time, talent, and treasure to glorify God. So, isa-isahin po natin. Giving God our time, yung time. Ang oras, mga kapatid, ang pinakamahalagang regalo may bibigay natin sa ating Panginoon. Dahil kapag lumipas na ito, wala na. Hindi na ito may babalik. Ang pagbibigay ng oras sa Diyos, nangangahulugang naglalaan tayo ng espasyo sa Kanya sa gitna ng ating mga kaabalahan, schedule. Hindi natin siya binibigyan ng tira-tirang oras. Kundi, ang ibinibigay dapat natin ay yung dekalidad na oras. Kanina po, dahil dumating po yung mga anak ko yan, yung tatlo, nandiyan sila sa bahay, pati yung asawa niya. Dahil birthday kasi nung bunso namin nung nakaraan, dapat kakain sana kami sa labas. Dahil po, meron po akong obligasyon yung pagsiserve ko po. Mag-serve ako kanina sa simbahan ng 4:30. Hindi na po ako sumama sa kanila. Mas priority ko po yung paglilingkod kaysa doon sa ating pagsama sa kanila. So, naintindihan naman nila yun. So, yun yung pagbibigay natin ng oras sa Panginoon. Hindi yung sinasabi natin na tira-tirang oras lang. Kailangan maglaan talaga tayo ng oras sa ating Panginoon na yung oras talaga. Kasi tayo, binigyan tayo ng 24 hours. Ang bawat isa po sa atin, mayaman ka man, mahirap ka man, ano man yung kalagayan mo sa buhay, lahat po tayo. Meron po tayo 24 oras sa ating buhay. So, ang sabi nga po nila, paano natin may divide yung oras natin? Yung 7, 8, 9 daw. 7, 8, 9, kung kwentahin natin, is 24. 24 oras yun. Yung 7 oras, dapat yun yung pagtulog lang po natin. Tapos yung 8 oras, yun yung trabaho natin. Tapos yung 9 na oras, andun na po lahat. Yung pamilya natin, kung ano man, paglilingkod. Kasi tayo naman, hindi naman hinihingi ng Diyos yung buong oras natin. Ang hinihingi lang niya is yung kunting oras lang para sa Kanya. Yung dekalidad na oras na sinasabi. No? Giving God our talent. Ang ating pong natural na galing, pinag-aralan, at kakayahan ay hindi galing sa ating sarili. Ito ay ipinahiram lamang ng Diyos. So, ang ibig sabihin natin, kung meron man tayong karunungan o anumang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi po sa sarili po natin yun. Ibinigay na biyaya po sa atin. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang talento sa buhay. Kung sa trabaho man, dito man sa community, iba-iba po yung talento natin. Kasi kung lahat po tayo mang-aawit lahat ang talento natin, siyempre wala nang magigitara, wala nang ibang ano. Kaya kailangan, iba-iba po talaga yung talento ibinigay ng Diyos sa atin. Maliit man o malaki. So yun yung mga biyayang na pinagkaloob.
So kailangan din po natin, dahil ipinahiram ng Diyos sa atin, kailangan din po natin ibalik yung talento na yon. Yung paggamit ng kakayahan nating maglingkod sa simbahan, sa CFC, dito sa community, at sa mga nangangailangan na walang hinihintay na kapalit. Halimbawa po sa atin, yung sa mga music men, yung yung mga busy po doon, talento po yan. Kasi sila po yung naghahanda, sila yung nagluto, talento rin po yung nagluluto, yung nagdadasal sa atin sa likod. Tayo po kasi habang nandito tayo, mayroon pong nagdadasal sa likod para maging safe po tayo. Yung mga talento rin po yun, yung prayer warrior po natin. So pangatlo is yung treasure. Ang pagbibigay ng ating treasure ay hindi nangangahulugang kailangan natin maging mayaman. Ito ay ang puso mapagbigay at handang magbahagi ng pirang pinaghirapan natin upang suportahan ang mga gawain ng Diyos tulad ng tithing, pagtulong sa mga mahihirap. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ang ating Panginoon at hindi ang pera. So, nakita niyo po kanina, di ba, nagkaroon po kanina ng love offering po dito. Yun yung isang pamamaraan na pagbibigay. So, hindi lang naman po sa simbahan, marami naman po sa mga nangangailangan. Isang pagbibigay din po yun. Yun yung sinasabi ng Kristo. Alam niyo, ang isang napakagandang halimbawa dyan, no, yung kung nagbabasa po kayo ng Bible, is yung isang balon. Ang Panginoong Jesucristo, nakaupo siya doon sa may pintuan. Inuobserbahan niya yung mga nagbibigay ng mga tithes. Doon po kasi noon, meron silang nilalagyan ng buslo. Siyempre, yung mga mayayaman, pag nagtatay sila marami. Pag naglalagay sila, pag inilagay yon, siyempre ang tunog nun, malakas nun, parang sunod-sunod na marami na ganun. Ganon yung pagbibigay nila. Ngayon, itong balo naman, ang ibinigay niya, 2 kusing, kung makasano 2 pera. Nung inulog niya yon, hindi mo pa marinig yung tunog, yung pagkahulog niya kasi 2 kusing lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, yun yung nagbigay ng malaki. Kasi ibinigay na niya yung buong kabuhayan niya. Dahil yun na lang yung pera niya, yung 2 kusing na yun. Pero ibinigay pa niya. Ganun po yung ibig sabihin na hindi po, porque mahirap tayo, hindi po tayo pwedeng magbigay. So nasa pangalawang part na po tayo, loving God, our neighbors, as ourselves. Ang pagmamahal sa kapwa gaya ng iyong sarili ay ang konkretong patunay ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, kung paano natin inaalagaan, iginagalang, at pinapatawad ang ating sarili. Ganun din dapat ang pakikitungo sa ibang tao. Maging sila man ay ating pamilya, kaibigan o maging mga tao mahirap mahalin. Sabi nga po, you can not love the invisible things without loving the visible thing. O sabi nga, you cannot love your neighbor across the country without loving your neighbor across the road. So ito po yung kanina, no? You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these 2 commandments.
So, love as Jesus loves. Magmahal kagaya ng pagmamahal ni Jesus. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you should love one another. Ang utos na ito ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang ang pagmamahal sa kapwa. Dahil ito ay itinuturo na noon pa. Noon pa makikita natin doon sa lumang tipan. Ang bago ay ang pamantayan ng pagmamahal. Kung paanong iniibig ko kayo, sabi nga niya, that means ang pagmamahal ay dapat maging katulad ng pag-ibig ni Jesus. Walang hinihinging kapalit. Mapagpatawad, mapagpakumbaba, handang magsakripisyo, at umabot kahit sa mga mahihirap.